panambahan, sa pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Ang lahat po'y akinan niyan na tayo po'y tumayo upang magbibigay galang sa salita ng ating pinakamahal na pinanadalin po ng ating beloved Lord and Preacher, Brother Nilo D. Guzman. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. God bless you po, ating beloved my co-preacher, Brother Eddie Grafani. Amen. Magandang umaga sa inyo lahat, mga minamahal. Praise the Lord po. Say praise the Lord po. Amen. Hallelujah. Mga mahal, tayo muna dumalangin sa ating dakilang Diyos, mga kapatid, sa ating pong banal na salita ng mahal na Panginoon. Mga mahal, taas natin ating mga kamay. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, mahal na Panginoon, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, nagluluwalhati sa umagang ito. Mahal na Panginoon o Diyos, maraming salamat po. Amang banal, hallelujah, Lord God, sa mga makalangit na awitin, sa mga patutuo. Dakilang Diyos, sa pagkakaloob ng iyong mga anak, mahal na Panginoon gawain. Salamat o Diyos sa kanilang mga katapatan. Amang banal o Diyos muli, sa panganat-panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, dakilang Diyos, gabayan po ni balingkod. Sa ganang akin, amang banal, wala po akong magagawa. Mahal na Panginoon o Diyos, marapatin mo po ng iyong balingkod o Diyos. Hallelujah, Lord God, may pangaral ang iyong mga buhay, makapangyarihang salita o God. Mahal na Panginoon, linisin mo ang mga puso o Diyos. In the name of Jesus, pagpalain mo kaming lahat. Alisin mo ang hadlang, kabigatan ng aming katawan, antok o Diyos. Alisin mo ang banal. In the name of Jesus, Lord God, anoint thy word. In Jesus' name, we bind the power of darkness. Hindrances cast out. In Jesus' name, in Jesus' name. Lahat magsabing, praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Minamahal, bago pong lahat ay nais ko munang ipaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa umagang ito, mga minamahal, at ako po ay nagbibigay din ng dauling paggalang pagbati po sa ating minamahal na Evangelista, Pastor Will Estrada Almeida, minamahal na Pastor, mga minamahal, ganoon din po ang kanyang butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family, at patuloy natin minamahal, hindi malimutan ang ating beloved Honorable Stand Pastor Linus Almeida, mga kapatid ko. Amen. At mga minamahal, siyang kanyang mga aral at turo, mga minamahal, ay naging pagpapala sa ating lahat. Amen. At ganoon din po, mga kapatid, sa aking mga kamanggagawa sa lugar na ito, mga minamahal, sa ating mga preachers, sa ating mga elders, mga choir members, musician, technician, sa lahat ng ating minamahal ng mga kapatid sa dakilang Diyos, sa ating IT group, minamahal, at sa lahat ng ating mga viewers, mga kapatid, here and abroad, minamahal, magandang umaga sa inyo lahat, mga kapatid ko. Purihin ang mahal ng Panginoon. Mga minamahal, tayo po ay tumalakay na yung isang aralin, mga kapatid, na ito po ay napakahalaga. Minamahal. Amen. Joshua chapter 1, verse 8. Sa Joshua chapter 1, verse 8, ganito pong sinasabi, minamahal, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Amen. Tagalog po, mga kapatid. Ayon sa Joshua 1, versikulo 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ng iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Purihin ang dakilang Diyos sa kanyang salita. Mahal na Panginoon, magpala, mga mahal, sa umagang ito. Amen. Praise the Lord po, mga mahal. Praise God, the cost of success, mga kapatid. Wala ba tayong verses sa ating IT? Mga mahal, para mga kapatid, cost of success. Ibig sabihin, presyo ng tagumpay, mga kapatid. Presyo ng tagumpay. Bawat tagumpay, mga minamahal, may kaakibat, may kalakip, mga kapatid, na sakripisyo. Naniniwala ba kayo ron?
Meron tayong kasabihan, mga mahal, no pain, no gain. Amen? No pain, no gain. Wala pong tagumpay, mga mahal, kung hindi natin paghihirapan. Amen po? Praise God. Alam nyo, maraming tao po, mga mahal, ang nag-aakala ng pagiging successful, mga minamahal, sa buhay dito sa lupang ito ay ikaw po ay maging powerful, ikaw po ay maging ma-impluensyang tao, kilala kang tao, marami kang kakilala, marami kang koneksyong tao, mga mahal, yan ang alam nilang successful. Maraming ari-arian, yan ang successful. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin, mga mahal. Sa talatang ito na ating nabasa, mga kapatid, tinuturoan tayo ng dakilang Diyos dito sa Joshua chapter 1 verse 8 ng tama pong pagkaunawa ng pagiging totoong successful sa buhay. Amen po ba, mga kapatid? Bago natin pagpatuloy, mga minamahal, sabi ng talata sa huling bahagi ng ating Joshua chapter 1 verse 8, mga kapatid ko, for then thou shalt make thy way prosperous. Para ang lakad mo, mga minamahal mo, mga minamahal ko, ang mga paglalakbay mo ay maging masagana. And then thou shalt have good success. Para makamtan mo, mga minamahal, yung tagumpay sa buhay, mga kapatid ko. Yung pagiging successful, mga kapatid, sa buhay. Mga minamahal, alam nyo, hindi mo makikita ang success, mga minamahal, sa hugis po ng material at pera. Hindi po doon. Kasi po, meron nga sinasabi ang Biblia sa Luke chapter 12, verse 19 hanggang 20, mga mahal, ihanda natin sa Tagalog. At ihanda rin po natin sa Tagalog, yun pong Mark chapter 8, verse 36 and 37, mga kapatid. Sabi ng Lucas kapitulo 12, talatang 19 at 20, and I will say to my soul, soul, thou hast much good laid up for many years. Take thine easy, eat, drink, and be merry. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Ito pong mga tao mayaman to, mga minamahal, ay for how many years daw, mga kapatid, ay sapat yung kanyang inimbak. At ang sabi niya sa kanyang sarili, magpahingalay ka, matuwa ka, magpahinga ka, magsaya ka, sapagkat maraming pag-aari, may mahal. Pero isang gabi, mga kapatid, kinausap siya ng dakilang Diyos. Sa gabing ito, kukunin ko ang kaluluwa mo, lahat ng inimbak mo, lahat ng inipon mo, mapapasa kanino kaya. Pasahin natin sa Tagalog ito. Luke chapter 12, verse 19 and 20. Sa aklat ng Lucas, kapitulo 12, versikulo 19 hanggang 20. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapwat sinasabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito, ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapakanino kaya. Amen. Lahat ng bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya, mga kapatid. Kaya nasabi ko, mga minamahal ko, na hindi mo makikita, mga minamahal ko, sa hugis ng material na bagay, yung pagiging successful, mga kapatid ko. Amen. Mga minamahal, sabi ng Bible, itinuturo po sa atin ng Joshua chapter 1 verse 8, yung tatlong bagay, mga kapatid. Tatlong bagay po, mga minamahal ko, ang bigyan natin ng diin dito. Ang una po ay dapat po tayong maging matatag at matalino sa salita ng Diyos. Lahat magsabing amen? Dapat po tayong magiging matatag, matibay, at matalino sa salita ng Diyos dahil ang paglilingkod natin ay hindi po simple. Amen po ba? Hindi po ito, mga minamahal ko, simple. Spiritual warfare po ito, mga kapatid. Pakikipagdigma po ito, mga minamahal, sa spiritual. Ito po yung hinaharap natin araw-araw. Kaya mga minamahal, ang inyong pagpunta rito, ang ating pong pagtitipon-tipon, ito po ay hindi pagtitipon ng tao, kundi ito po ay pagtitipon, mga minamahal ko, with God. Amen? Tayo po ay nandito, mga minamahal ko, hindi tayo nagsasayang ng oras.
mga minamahal, kundi ito po ay napakahalaga ng ating ginagawa. Sa ating pagdalo, mga minamahal ko, inihahanda natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso sa pagdating ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya sa ating mga gawain, mga minamahal, hindi po ito biro-biro, hindi po ito barkadahan. Amen po? Hindi po ito lugar ng chismisan. Amen? Hindi po ito lugar ng siraan. Amen po? Lugar ito kung saan natin sinasamba ang ating Creator. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Kaya una, dapat tayong maging matatag, matalino sa salita ng Diyos, mga minamahal, sapagkat ang kalaban natin ay dyablo. Pangalawa po ay obey God's law. Ito yung nakita natin dito, mga minamahal. Pagsunod natin sa kautusan ng dakilang Diyos. Pangatlo po ay read, and follow the Word of God. Para tayo po yung maging successful. Amen. Hindi po magiging totoong successful, mga minamahal, ang tao sa paraan ng mundo. Hindi tayo magiging totoong successful, mga minamahal, kung paraan lang ng mundo yung ating pong yayakapin, mga kapatid. Sabi ng Mark chapter 8, verse 36 and 37, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? 37, or what shall a man give in exchange for his soul? Tagalog po, mga mahal. Ayon sa mga Marcos 8:36 hanggang 37. Sapagkat ang mapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapahamak ang kanyang buhay, sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas ng kaniyang buhay? Amen. Anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Anong ipapalit ng tao, mga minamahal ko, para makaakit siya sa langit, makatakas siya sa impyerno? Wala pong anumang material sa lumpang ito, wala pong anumang pinansyal at kayamanan sa mundong ito, mga minamahal, na pwede nating ibayad sa ating kaligtasan. Hindi natin pwedeng, mga minamahal, i-present yung ating mga pinagpaguran, pinaghirapan na material na bagay sa lupang ito para bilhin natin yung kaligtasan, mga minamahal, at makakita sa langit. Ang tanging paraan, mga minamahal ko, ang pagiging successful na tao ay ang masumpungan mo, matagpuan mo, makilala mo, at paglilingkuran mo ang ating pinakamamalapan sa buong buhay mo. Amen po? Say praise the Lord. Mga minamahal, hindi pwede, mga kapatid ko, na magdo-donate lang tayo, mga kapatid, sa mga gawain ng mahal na Panginoon, pagkatapos hindi na tayo dadalo, hindi na tayo sasamba, hindi na tayo magpapakainit sa mahal na Panginoon. Hindi po sapat yun. Inuulit ko po, wala pong sapat na salapi na material sa mundo, mga minamahal ko, na pwede nating ibayad sa mahal na Panginoon para tayo po'y makaakyat sa langit. Ang tangi nating magagawa para makakita sa langit, mga minamahal, yung tayo po'y maglingkod ng matapat sa ating mahal na Panginoon. Amen po, mga minamahal? Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya napakadakila ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay, mga minamahal ko. Bakit po? Ang dakilang Diyos napakabuti, napakadakila sa atin ang mga naririto. Binuksan ng dakilang Diyos ang ating mga pangunawa sa Kanyang salita. Amen? Mga minamahal, naunawaan po natin, mga kapatid, na binigay niya yung kaligtasan sa atin, libre, pero binayari niya ito, mga minamahal, ng Kanyang buhay sa krus. Amen ba? Hallelujah. Habang tayo po, mga minamahal ko, ay nandoon sa lusak ng kasalanan, tayo po, mga minamahal ko, ay sumungsuway sa ating mahal na Panginoon, ating mga magulang kay Eva at kay Adan, mga kapatid, hanggang sa sumusunod ng mga tao sa mundo, mga minamahal, kahit nasasaktan ang mahal na Panginoon sa tao, pero ang Kanya pong ibinigay sa atin yung buhay niya para tayo po'y makalaya sa ating kasalanan. Amen ba? Mga minamahal, kaya pag itong katotohanan ito'y nakita natin at nalaman natin, na unawaan natin, hindi mo sasayangin ang paglilingkod sa Diyos. Hindi ka magsasayang, mga minamahal, ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pahahalagahan mo ito.
Pahalagahan mo to. Hindi ka magsasayang, mga minamahal ko, ng walang kabuluhan. Manapa, mga kapatid ko, ay pahahalagahan mo yung paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Tingnan natin ang Romans chapter 6, verse 6 and 7. Romans chapter 6, verse 6 and 7. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Sabi rito. Verse 7, for he that is dead is freed from sin. Tingnan niyo mga kapatid. Ito tayo, mga mahal, nakalaya na tayo sa kasalanan. Tingnan natin. Sa aklat mga taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 7, na nalalaman natin ng ating datiyang pagkatao ay kalakip niyang manapako sa krus, upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Ganyan kabait ang ating mahal na Panginoon. Pinalaya tayo sa pagiging alipin ng kasalanan. Mula nung mula nang mamatay ang dati nating pagkatao, mga minamahal, malaya na tayo sa kasalanan. Sabi ng nabasa natin, our old man is crucified with him. Amen. Kasama niyang napako sa krus, mga minamahal, yung ating mga lumang buhay, mga makasalanang buhay, that the body of sin might be destroyed. Yan po palang dahilan kung bakit nagkatawan tao ang dakilang Diyos natin. Para wasakin niya ang mga gawa ng dyablo sa ating mga buhay. Para lubusan po tayong makalaya, mga minamahal ko. Say, praise the Lord! Kaya mga minamahal, sabi ng Bible, kaya nga luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Hindi na tayo sa ating mga sarili, kundi tayo sa mahal na Panginoon na. 1 Corinthians chapter 6, verse 20, sabi ng Bible, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos, mga kapatid ko. Amen. Ipako natin ito, mga minamahal. Amen po ba? Sabi ni St. Paul yan Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Mga minamahal. Hindi na ako nabubuhay. Pinako ko na sarili ko sa krus. Mga minamahal, sabi ni Pablo. Hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Amen po. Gising pa po ba kayo, mga minamahal? Kaya saan man ipangaral, mga kapatid ko, sa mundong ito ang gospel, ang ebanghelyo. Mga minamahal, hindi makakalimutan yung buhay ni St. Paul. Amen? Isa siyang matagumpay na misyonero, mga minamahal, at naging magandang halimbawa po siya sa buong Kristyanismo, mga kapatid. Isang mangangaral ng ating dakilang Diyos na nagtapos ng maayos sa kanyang misyon sa lupa. Amen ba? Tandaan mo, bago siya nagtapos, mga minamahal, sa kanyang misyon sa lupa, naging maayos muna yung kanyang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pinakita muna niya sa dakilang Diyos, mga minamahal, yung kanyang matapat na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Nagkaroon po siya ng totally surrender sa mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. Mga minamahal. Yan po, mga kapatid ko, ang ating pong mga minamahal paraan, mga kapatid, para tayo po'y maging successful sa ating buhay. Spiritual, mga minamahal, sa material na bagay, mga kapatid, sa financial, sabi ng mahal na Panginoon, pinaghahanap yan ng mga hintil. Pinaghahanap yan ng mga pagano. Huwag niyong unahin yan. Ano sabi ng dakilang Diyos? Seek first the kingdom of God. Amen? All these things shall be added unto you, mga mahal. Unahin yung aking kaharian. Unahin yung aking kalooban. Lahat ng bagay na yan, susunod na lang sa inyo. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kaya huwag nating isentro yung ating isip dyan, yung ating puso dyan. Huwag nating ubusin yung oras natin, mga mahal, sa mga panlupang bagay, mga kapatid. Amen. Para hindi tayo maagaw ng dyablo sa kamay ng Diyos. Amen po ba? Kasi St. Paul, mga minamahal, sabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Sinabi niya yan, mga minamahal, sa 2 Timothy chapter 4, verse 7, mga kapatid. Tingnan po natin ang talatang ito. 2 Timothy chapter 4, verse 7.
ayon sa ikalawang Timoteo 4, versikulo 7. Nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Amen. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya, sabi niya. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Amen. Tingnan niyo mga inmahal. Saan ba nagsimula yung success ni St. Paul? Mga inmahal, saan nagsimula yung kanyang pagiging matagumpay, mga kapatid ko na Kristiyano? Nung panahon po natawagin ng dakilang Diyos si St. Paul, mga minamahal ko, nabulag siya ng 3 days. Mga kapatid, siya'y binulag ng dakilang Diyos ng 3 days. Inutusan ng dakilang Diyos si Ananias, mga minamahal ko, na mga ngaral ng mahal na Panginoon na matapat. At inutusan siyang ilehans, mga mahal si St. Paul. Sabi ni Ananias, kilala ko po ang taong yan. Ang taong yan, inuusig ang bayan mo. Inuusig ang mga anak ng Diyos. At pinapatay ang mga anak ng Diyos. Binibilanggo. Pero sabi ng dakilang Diyos, mga mahal, Acts chapter 9, verse 15. Go, Ananias, for he is a chosen vessel of mine to bear my name. Sabi mga minamahal ng dakilang Diyos, humayo ka, Ananias, ipanalangin mo siya, sapagkat siya'y isang sisidlang hirang sa akin. Dadalhin niya ang pangalan ko before Gentiles, kings and the children of Israel. Sa verse 16, for I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Pakikita ko sa kanya, Ananias, kung gaanong hirap ang kanyang daranasin sa aking pangalan bilang mangangaral. Nung sabihin sa kanya, mga minamahal, yung kondisyon ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, nalaman po ni St. Paul ito, I will show him how many things he must suffer for my name's sake. So he grabbed it. Ginrab niya ito. Tinanggap ni St. Paul ito, mga minamahal. Kaya nung siya po ay nasa ministry ng mga minamahal ko ng pangangaral, matapang niyang pinaglalaban, mga minamahal ko, na mismo ang dakilang Diyos ang humirang sa kanya para maging ministro at lingkod ng mahal na Panginoong Diyos. Matapang siya, mga kapatid. Kaya siya ang pinakamaraming nagawa sa Bible. Siya ang pinakamaraming episode sa Bible, mga inmahal. Kaya nga nung pinaglalaban niya, mga inmahal, yung kanyang ministry, mga kapatid, na sabi niya, sila ba'y ministro ni Kristo? Lalo na ako. Amen. Matapang siya, mga minamahal. Ang sabi niya, ako'y pinalo ng 40 beses kulang ng isa. Ako'y nabilanggo. Ako'y nasa gitna ng dagat, ang sabi niya, mga minamahal. Ako'y nasa panganib palagi, mga minamahal ko. Ako'y nasa gitna ng mga bulaang kapatid. Sabi niya, o mahal. Nagsakripisyo ako, naghirap ako alang-alang kay Kristo. Kaya nga sinabi niya yun, minamahal, I die daily for Christ, for the Lord. Amen? Kaya sa pagiging successful, mga minamahal, wala pong shortcut. Lahat magsabing amen. Kaya kinukwento ko po ito, mga minamahal, mga naranasan ni St. Paul, bago siya pinagpala, mga minamahal ko, ginamit ng Diyos mightily, mga kapatid. Dumaan siya sa napakaraming mga sakripisyo. Kaya sa buhay natin, mga minamahal, paano natin i-apply ito, mga kapatid? Gusto nating maging successful? Lahat magsabing amen? Gusto nating lahat maging successful? Pero wala pong shortcut. Sa paglilingkod sa dakilang Diyos, sa pagpapala ng mahal na Panginoon, wala pong shortcut. Amen? Walang taong katatanim mo lang, gusto mo nang umani. Mga minamahal ko. Wala ka pa nga anihin, mga minamahal, kung ngayon ka palang magtatanim. Amen? Katulad ng ating beloved honorable parents in the Lord, mga minamahal. Sa kanilang mga sacrifices, mga kapatid ko, bago lumawak ang gawaing ito, bago lumaki ang Jesus Miracle Crusade, between life and death po ang sinuong ng ating mga magulang sa dakilang Diyos. Mga hindi po mapapantay ang kahirapan at sakripisyo, mga minamahal. Handang ibuwis ang buhay, alang-alang po sa kaligtasan ng tao. Kakainin na lang, mga minamahal, binibigay pa sa mga miyembro. Amen po ba? Mga minamahal, naabot ko, mga minamahal ko, sa gawaing ito ay
Ang blessing namin, 5 piso. Mga minamahal. Grabe ang hirap mga kapatid. Walang makain. Pag nag-fasting ka mga minamahal, gusto mo mag-break mga kapatid ko, wala kang makain. Amen ba? Mga minamahal. Problema natin noon mga kapatid, ano ang kakainin natin? Pero ngayon mga minamahal, problema natin, paano tayo mag-aayuno? Gising pa po? Palakpakan natin ang malakas na dakilang Diyos natin, mga minamahal. Ang tamlay ng palakpak natin, mga kapatid. Amen. Mapalad po tayo, mga minamahal, dahil bat-bat po ng sakripisyo ang banal na gawaing ito, banal na iglesyang ito. Amen po ba? Hallelujah. Mga minamahal, pagpatuloy tayo, mga kapatid ko, sa ating pong paglilingkod. Ang ating beloved parents in the Lord, mahal siya nating naging ehemplo sa paglilingkod. Handang ibuwis ang buhay, mga minamahal. Amen po ba? Ang tawag po sa kanilang sakripisyong ginawa ay incomparable sacrifices. Ang ibig sabihin nun sa Tagalog ay hindi po matatawaran o hindi po mapapantay ang sakripisyo, mga minamahal ko. Kaya ano pong binibili ng ating salita ng Diyos sa ating lahat, mga minamahal? Philippians chapter 2 verse 12, mga kapatid. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Mga mahal, tingnan natin sa Tagalog po. Philippians chapter 2 verse 12. Saklat ng taga-Filipos, Kapitulo 2, versikulo 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Lahat Amen. magsabing praise the Lord, mga mahal. Lubusin ninyo ang inyong pagkaligtas, sabi rito. Mga mahal, ipagtrabaho ang kaligtasan, may takot at panginginig, mga kapatid. Lahat naman tayo pagpapalain. Lahat tayo, mga minamahal, magiging successful. Amen. Kaya huwag kayong magpaiwan, mga mahal. Patuloy natin, mga kapatid ko, paglingkuran ng mahal pa may katapatan, mga kapatid. Sapagkat lahat ng ating sakripisyo ngayon, lahat ng ating ginagawa, mga minamahal ko, na sakripisyo ngayon, alang-alang sa mahal na Panginoon, lahat yan, aanihin natin, mga mahal. Amen? Sabi nga natin, beloved parents in the Lord, mga mahal, bago babalik ang mahal na Panginoon, iparanas sa atin yung kaginhawaan. Yung pagpapala, mga minamahal, iparanas sa atin. Amen po. Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating mahal ang Panginoon, mga kapatid. Kaya mga minamahal, tandaan po natin, mga kapatid ko, ang Diyos natin, hindi po siya nagkakait, mga mahal, ng ating mga panalangin. Amen? Hindi po siya bingi sa ating mga dalangin, mga mahal. Kaya mga kapatid ko, makita nyo yung mga Kristiyanong nauna sa atin, mga minamahal ko, kung nakakakita ka ng pinagpalang buhay, mga kapatid, ng ating mga naunang mananampalataya, galak na galak po sila, mga mahal, puspos ng kapayapaan sa gawaing ito. Mga mahal, material, mga kapatid ko, talasagana. Mga mahal, huwag mong kainggitan yon, mga kapatid ko. Yun ay bunga ng kanilang pagsisikap. Amen po. Bunga ng kanilang pagsisikap, mga minamahal ko, sa gawain. May tinanim kasi ang mga yan. May tananim sila. Nagtanim sila, mga mahal, ng sakripisyo. Kaya pinagpapala ang buhay nila ngayon. Meron po kasi ang pinagdaan ng sakripisyo. Amen po ba, mga mahal? Purihin ang mahal ng Panginoon. Bunga lang ng kanilang pagsisikap yan. So lahat po, mga kapatid ko, ng patotoo halos, bago natin nakilalang mahal ng Panginoon, grabe ang ating kahirapan sa buhay. At nung makilala natin ang dakilang Diyos, mga minamahal, naroon yung tayo po ay halos walang pamasahe. Pagdating sa bahay-sambahan, mga minamahal, iniisip natin, pag uwi natin sa bahay, wala tayong makain, mga minamahal, pero hindi tayo nag-absent, mga kapatid. Hindi natin pinabayaan yung ating pong pagsamba, yung ating paglilingkod. Amen po. Kaya naman, mga minamahal, sa huli, mga kapatid ko, unang-una kang pagpapalain ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Gusto natin ng tagumpay lahat, pinagpalang buhay. Amen po ba?
Ayaw natin manginmahal ng hikahos na buhay. Hindi po pagpapalang temporal manginmahal ang gusto natin sa mahal na Panginoon. Hindi po pagpapalang physical ang gusto natin manginmahal, kaya tayo naglilingkod. Dahil kung dyan ka lang, mga minamahal ko, maglilingkod dahil lang sa financial, dahil lang sa material, pang-physical, mga minamahal, naku po ay hindi ka tatagal, mga kapatid ko. Amen. At hindi yan ang plano ng Diyos sa atin. Hindi yan ang plano ng Diyos sa atin, mga minamahal. Ang plano ng dakilang Diyos sa atin, mga kapatid ko, ay yung pagpapalang hindi na aalisin ng dakilang Diyos sa buhay natin. Forever. Mga minamahal. Habang nabubuhay tayo, mga kapatid, tataglayin mo na yan. Amen ba? So, paano tayo magsisimula dyan, mga minamahal? Para pagpalain tayo ng ganyan, mga kapatid. You start to obey now. Amen? Simulan natin, may mahal, sa pagsunod. Lahat magsabing, praise the Lord. Basahin natin ang Isaiah chapter 1, verse 19, mga kapatid. Isaiah chapter 1, verse 19. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Ayon sa Isaiah 1, versikulo 9, 19. Kung kayo'y magkusa at masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos natin, mga mahal. Kung kayo'y magkukusa, sabi rito, at kayo'y magmasunurin, magsisikain kayo ng buti ng lupain. Oy, mahal. Amen. Kaya mga kapatid ko, ang pagiging pagsunod, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, hindi mo maririnig, mga minamahal, sa maingay na mundo yan eh. Hindi mo masusumpungan yan, mga minamahal, yung desire, mga minamahal, yung excited ka, mga kapatid ko, sa paglilingkod sa Diyos. Hindi mo yan masusumpungan sa mundo, mga kapatid. Kapag hindi ka dumistansya sa ingay ng mundo, hindi mo maririnig yung mga plano ng Diyos sa buhay mo. Amen ba? Dahil the more na sinusuko mo ang sarili mo sa dakilang Diyos, the more na nalalaman mo yung plano ng Diyos sa iyo. Amen? The more na nilalapit mo ang sarili mo sa mahal na Panginoon, mga mahal, yun naman, mga kapatid ko, doon mo malalaman kung ano yung mga magagandang plano ng Diyos sa iyo. Praise God. Gusto niyo bang gamitin tayong lahat ng dakilang Diyos natin? Say amen? Kasi kung hindi ka gagamitin ng mahal na Panginoon, papatayin ka na niya. Dadaan ka sa libingan. Kapag hindi ka na mapakinabangan sa loob ng church, papatayin ka na niya. Kasi ano pang gagawin mo sa mundo, mga mahal, kaysa mawala ka sa kamay ng Diyos? Amen ba? Praise the Lord. Kaya tayo dinala dito para magmana ng buhay na walang hanggan. Ngayon, kung wala tayong gagawin sa loob ng church, mga mahal, take over si Satan sa ating buhay. Amen ba? Kaya mga minamahal, maagaw ka muli sa kamay ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya mga minamahal, magpagamit tayong lahat sa mahal na Panginoon. Amen? Mga minamahal, gumawa tayo ng gumawa sa ating mahal na Panginoon. Sapagat lahat ng ginagamit ng dakilang Diyos sa kanyang gawain ay yung pong nagbigay, mga minamahal, ng oras, nagbigay ng buhay, nagsurrender ng buhay ng buong buo sa dakilang Diyos. Wala pong ginamit ang dakilang Diyos mightily nang wala pong completely surrendered to God. Amen? Say, praise the Lord. Ang mga tao pong handang ibigay, ialay ang lahat-lahat nila sa dakilang Diyos, yun yung mga ginagamit ng mahal na Panginoon. Yung hindi sila maramot sa dakilang Diyos. Amen? Yung mga minamahal, hindi sila nagbibigay ng tira-tirang oras sa mahal na Panginoon. Amen ba? Kaya the more na sinusuko natin ang sarili natin, the more na pinagpapala ka. Lahat magsabing amen. The more na pakapakipakinabang tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Hindi po sapat, mga minamahal, yung nalaman natin yung salita ng Diyos,
Mga minamahal, nasa ulo natin, mga kapatid ko, hindi yun eh. Walang halaga yung sa ulado mo yung Word of God kung walang pagsuko ng buhay. Amen? Kasi pag hindi mo sinuko ang buhay, walang success eh. Amen ba? Kasi yung surrender, mga minamahal, yung word na surrender is at the heart of discipleship. Mga minamahal ko. Yan ang sinasabi ng Bible, mga kapatid ko. Hindi po hinihingi ng dakilang Diyos yung magsuko tayo ng konting buhay natin, 50% na buhay, 80% na buhay. Mga minamahal, ang gusto niya buong buhay, buong buo, mga kapatid ko. At ang gusto ng dakilang Diyos natin ay madalian eh. Ayaw niya ng manyana habit. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. Mga kapatid, huwag nating hayaan na mawala tayo sa mundong ito, mga kapatid, na hindi natin nakakamtan ang pangako ng mahal na Panginoon. Mga mahal. Maraming napapahamak na tao na hindi nila naramdaman yung matamis na presensya ng dakilang Diyos. Mga mahal, yan ang nakakalungkot eh. Yung hindi nila nalaman na mayroong dakilang Diyos na napakabait, napakabuti, na nagmamahal sa tao, mga mahal. Na ang tanging hinihingi lang ng dakilang Diyos yung puso mo eh. Mga mahal, yung paglingkuran mo siya eh. Without any mental reservation. Amen ba? Yung hindi mo gagawing sekundary ang dakilang Diyos, kundi gagawin mo siyang number 1 sa buhay mo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Kaya pinakamiserableng taong nabuhay sa mundo dito sa lupa, mga mahal, yung hindi mo nagawa yung kalooban ng Diyos sa buong buhay mo. Yan ang pinakamiserable. At ang dahilan ng pagkawasak ng maraming buhay ay sapagat hindi po nila nagawang isuko ang buhay nila sa ating mahal na Panginoon. Hindi nila pinaglingkuran ang dakilang Diyos ng tama. Mga minamahal ko. Hindi nila nagawa ang gusto ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, sa buhay nila. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Makikita natin, mga mahal, ang totoong paglilingkod, mga mahal, ang tunay ay una-una sa ating dakilang Diyos na buhay. Binigay niya, mga minamahal, sabi nga ng Philippians chapter 2 verse 6 hanggang 7, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. May mahal, siya po na lumikha ng langit, lupa at dagat, hari ng mga hari, nagkatawang tao, hinubad ang pagiging hari, hinubad, mga mahal, ang pagiging Diyos, at siya po, mga kapatid ko, ay namuhay bilang alipin. Nakikinig po kayo? Bilang alipin. At umiikot po ang buhay ng dakilang Diyos, mga mahal, sa pagsunod sa kalooban ng Ama bilang tao. Amen ba? Doon lang umiikot ang buhay niya. At doon din po, mga mahal, natin nakita sa buhay ng ating mahal na pastor. Umiikot lang, mga minamahal, sa buhay nila yung pagsunod sa kalooban ng dakilang Diyos. Wala na pong iba. Amen po ba, mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga minamahal, patuloy yung ating paglilingkod. Hindi po ningas gugun eh. Amen ba? Hindi po yung mainit ka ngayon, bukas malamig ka. Mga mahal, hindi po yun, mga kapatid. Tuloy-tuloy po yan, mga mahal. Ituloy-tuloy po natin ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung sinabi ni St. Paul, mga minamahal, na I die daily, sinabi na ng ating beloved honorable pastor, I am willing to die for the gospel, mga mahal, doon sa ating magasin, mga kapatid. Amen. Mga minamahal, kung ako'y tatanungin niyo, mga kapatid ko, yung sakripisyo ng ating beloved honorable pastor ay na-level na po eh. Pumantay na po sa sakripisyo ng mga apostol. Amen? Kasi wala po ako nakitang pastor, mga minamahal, sa panahon po natin na nakagawa. Mga minamahal, na pumasok sa Lions Den, pumasok sa Talipaw, mga minamahal, sa Patikul. Amen? Wala po eh, mga kapatid. Wala pong nagpakatapang para ipakilalang ebanghelyo, mga minamahal, sa buong mundo, mga kapatid. Amen po ba? Hindi po natin tinataas mga mahal, ang ating mahal na pastor, mga kapatid. Nakikita ko lang, mga mahal, sinasabi ko lang sa inyo, mga kapatid ko, na napakapalad natin. Pinagpala tayo sa lahat ng mga pinagpala, mga mahal. Amen, hallelujah. Sapagkat nakamtan po natin, mga mahal, sa ating church yung success. Amen?
Success, mga minamahal ko, hindi po dun sa material financial, kundi success, mga minamahal, na nagtagumpay po ang mahal na Panginoon sa ating iglesia. Amen ba? Praise the Lord. Eh, mga minamahal, saan mang dako, saan mang parte, mga kapatid ko, ng ating bansa. Even sa ibang mga bansa, mga mahal, pag sinabing Jesus Miracle Crusade, mga kapatid, alam na yan. Evangelist Almeida yan. Yung umakyat sa Talipaw, Hulo-Sulo yan. Amen ba? Yung iba, mga minamahal, kapag narinig Jesus Miracle Crusade, mga mahal, miracle yan. Amen? Wala ka sa palakpak sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ang dakilang Diyos, mga kapatid ko, ay tumitingin siya, mga mahal, humahanap siya doon sa mga willing vessel, mga kapatid. God is looking for willing vessel. Yung mga handa, mga minamahal, sa panawagan ng ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Kaya mga kapatid ko, naghanda ako ng isang magandang awitin, mga kapatid. Awitan natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga mahal. Pero bago natin awitan yan, mga kapatid ko, inihanda natin ang ating mga singers, mga kapatid. Lord, I give you my heart, mga mahal, yan ang ating awitin, mga kapatid ko. Bago natin awitin yan, mga minamahal, ay gusto ng dakilang Diyos, mga kapatid, na pagsunod. Ano po, mga mahal? Sumusunod ka, mga kapatid ko, dahil iniibig mo siya. Amen? Mga mahal, hindi tayo narito, hindi tayo naglilingkod, mga mahal, dahil ayaw nating mapalo. Hindi natin pinaglilingkuran ng mahal at Panginoon, mga mahal, naglilingkod tayo, mga kapatid, sa dakilang Diyos dahil gusto nating pagpalaing material. Hindi po yun. Gusto ng mahal at Panginoon, mga mahal, dahil sa pag-ibig natin sa Kanya. Kaya tayo naglilingkod, mga kapatid. Awitan natin ang dakilang Diyos natin. Amen. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. Tayo pong lahat, mga minamahal. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lahat po tayo, mga minamahal. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone.
moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I am awake. Hallelujah. Lord, have your way. Minsan pa po, napakagandang awitin. Hallelujah. This is my desire. Kausapin natin ang dakilang Diyos sa awiting ito. To honor you, Lord, with all my heart I worship you. All that I within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Amen, Lord. Dakila ang Diyos. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Thank you, Jesus. Bago tayo manalangin, mga minamahal, sabi ng Bible, the just shall live by faith. Ang matuwid, lumalakad yan sa pananampalataya. Yung pananampalataya, hindi nakikita, hindi nahahawakan, hindi nakikita ng mata. Ganyan ang paglilingkod sa dakilang Diyos. The kingdom of God is not by sight, not by feeling, not by emotion, but by faith, may mahal. Kahit parang ang layo ng dakilang Diyos, purihin mo pa rin siya. Sambahin mo pa rin siya. Kahit ang dami-dami mong problema na parang iniwan ka na ng mahal na Panginoon, sambahin mo pa rin siya. Mga minamahal, sambahin mo pa rin siya. Hallelujah. Totoong langit dito, may mahal. Totoo ang mansyon natin sa langit. Totoong kaligtasan
May mahal, maging seryoso ng lahat. May mahal sa kaligtasan. Hallelujah. Huwag nating paglingkuran ng Diyos sa ating mga labi lang. Maglingkod tayo sa mahal na Panginoon mula sa ating puso. Itong maging desire nawa natin, may mahal. Yung ating paglingkuran ng mahal na Panginoon sa ating mga puso. Unang-unang kalaban ng Kristiyano ang kanyang sarili. Yan ang number one mong kalaban, number one kong kalaban, yung ating mga sarili. Kailangan i-overcome natin yan, may mahal. Yung layaw ng laman, yung nais ng laman, may mahal, i-overcome natin yan. May mahal, magpakainit tayo sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya muli nating awitin ang awiting ito, may mahal. Hallelujah. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you and Lord, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you and Lord, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you and Lord, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Amen. Yes, Lord God. Ay dumalangin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah. Opo, dakil at mapagpala naming Ama sa langit. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy pong nagpapaalala sa amin, nagre-remind sa amin naman banal, dakilang Diyos, na huwag naming pabayaan ang aming paglilingkod. Dakilang Diyos, hallelujah, Lord God. Sa araw-araw, tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Isuko namin ang aming buhay sa iyo, O Diyos. Paggising namin sa umaga, mahal na Panginoon, O Diyos, isusuko namin ang buhay namin sa iyo, O Mambanal. Dakilang Diyos, hallelujah, Lord God. Mahal na Panginoon, tulungan mo kami, Ama. Mahal na Panginoon, linisin mo ang aming mga puso. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang, sa mga kahinaan. Mahal na Panginoon o Diyos. Hallelujah, Lord God. In the name of Jesus, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, dakilang Diyos, dinggin mo ang dalangin ng mga anak mambanal sa umagang ito. Hallelujah, higit naming dalangin ang mga kalakasang espiritual. Mahal na Panginoon, patuloy mong panghawakan, panatilihin o Diyos, maging steadfast ang mga pagkainitan sa paglilingkod sa iyo. Lord God, pagpalain mo ang kanilang mga kabuhayan. Pagpalain mo, Diyos, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo, God. Hallelujah, mahal na Panginoon, Diyos. Sa pangalan ni Jesus, dalangin namin ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. May mahal ng kaliwang kamay, patong sa parte ng karamdaman kung meron man, mga kapatid. Mga problema, may mahal sa ating trabaho, sa ating negosyo. May mahal itaas ang dalawang kamay. In the name of Jesus, sawayin natin sa makapagiling pangalan ng Jesus, anumang mga mananak, mga mahal, anumang mga kahirapan, problema, karamdaman, cast out in Jesus' name. Hallelujah. In the name of Jesus, sama-sama namin sinasawayin. Lahat ng uri ng karamdaman, problema, kahirapan, pag-aalinlangan, palalamig, panlulupaypay, lumayas ka sa pangalan ng Jesus in the name of Jesus. Hallelujah. Unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Sicknesses and disease, poverty, problem, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Vanity, pride, vain glory. Cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Be healed, be blessed, be strong in Jesus' name.
In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Itaas natin ang ating mga kamay, mga mahal, bilang tanda ng ating pananampalataya. Mga mahal, tao sa puso, mga kapatid ko, sisigaw natin, hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Sentro sa langit, mga mahal, hallelujah, praise the Lord, mga kapatid ko. 3 times, jump. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Lahat ng pinagpala, magsabing, praise the Lord, may mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat tayo pinagpala ng mahal ang Panginoon sa kanyang malalagawain sa araw na ito. May mahal sa ating overnight prayer, mga kapatid ko. At tayo po ay dadako, may mahal sa ating announcement bago tayo dumako sa ating pong closing, mga minamahal. At binibigay kong pagkakataon sa ating beloved, may mahal, ating beloved Brother Tani, mga kapatid. Amen.